Matapos ang pagkabigo ng Utah Jazz na makuha ang number 1 overall pick sa NBA draft, tila binasag na nila ang dating plano nilang team build-up. Ayon sa pahayag ni Stephen A., ang Utah ay kasalukuyang bukas makipag-usap sa kahit anong team sa liga, kabilang na ang Los Angeles Lakers. Isang napakalaking development ito, lalo na't ang offseason ngayong taon ay inaasahang magiging mas wild kaysa dati dahil sa epekto ng bagong Collective Bargaining Agreement o CBA ng NBA. Ayon kay Stephen A., may mga indikasyong nagsimula ng magbigay ng feelers ang Lakers para sa isang potential trade package na magdadala kina Lauri Markkanen at Walker Kessler patungong Los Angeles. Dalawang big men na parehong fit sa kasalukuyang pangangailangan ng Lakers, isang versatile stretch big at isang elite rim protector. Ngunit ayon kay Stephen A., ang magiging galaw ng Lakers ay nakadepende raw sa magiging desisyon ni LeBron James, na inaasahang ihahayag sa darating na June 29. Kapag si LeBron ay nagdesisyong bumalik para sa panibagong season sa Purple and Gold, ang Lakers ay handang i-offer sina Austin Reeves at Dalton Knecht sa Utah bilang kapalit ni Markkanen at Kessler. Isa itong matapang na hakbang na nagpapakita ng win now mentality, isang malinaw na mensahe na gusto ng Lakers lumaban agad sa championship sa paparating na season. Ngunit kung sakaling hindi na bumalik si LeBron at piliin niyang lumipat sa ibang team o magretiro, ibang direksyon ang maaaring tahakin ng Lakers. Sa halip na isama sa deal ang promising na si Reeves at ang bagong rookie na si Knecht, ang alternatibong package na ikinukonsider ay kinabibilangan nina Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Rui Hachimere, at Shake Milton. Mas conservative ito kumpara sa unang proposal, ngunit malinaw rin na sinusubukan pa rin ng Lakers na mag-retol ng hindi isinusugal ang kanilang future assets. Ang tanong ngayon, sapat ba ang mga players na ito para kumbansihin ang Utah Jazz? At willing ba ang Jazz na pakawalan ng dalawang mahalagang piraso ng kanilang frontcourt core? Ayon sa ilang analysts, tila naghahanap ng bagong identity ang Utah, at kung magde-decide silang i-rebuild muli, maaaring makita nila ang value sa mga batang players at expiring contracts na pwedeng gamitin bilang flexible pieces moving forward. Kasabay ng usaping ito, binigyang diin rin ni Shams Charania na marami tayong dapat asahan sa darating na offseason. Ayon sa kanya, dahil sa bagong CBA, mas maraming team ang mapipilitang gumawa ng trades para maiwasan ang financial penalties, o para mag-adjust sa mga bagong salary cap rules. At kung totoo nga ang mga pahayag na ito, inaasahang magiging abala ang front office ng Lakers sa mga susunod na linggo. Ang kapalaran ng Lakers sa susunod na season ay tila nasa kamay pa rin ni LeBron James. Ang kanyang desisyon ay may domino effect, hindi lamang para sa Lakers, kundi para sa buong NBA landscape. Kung pipiliin niyang bumalik, asahan ang aggressive na moves mula kay Rob Pelinka at ng buong Lakers management. Ngunit kung hindi, baka simula ito ng panibagong rebuilding phase para sa franchise. Isa lang ang malinaw, ang offseason ng Lakers ay magiging isa sa pinakakapanapanabik sa buong NBA. Kaya tabangan natin ang bawat update, bawat balita, at bawat desisyong maaaring magbago sa hinaharap ng Purple and Gold. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.